Good day everybody. I am going to be discussing video conferencing. So una-una, ano nga ba ang video conferencing? Basically, inaalaw nito yung user na magkaroon ng face-to-face meetings nang hindi na kailangan physically pumunta sa isang location. Ito rin ay ginagamit sa pag-hold ng routine meetings, negotiating business deals, and interviewing job candidates. Pero ano pa nga ba ang iba pang importance nito? So, ilan naman sa mga importance ng video conferencing ay it saves on travel money. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi na natin kailangan pumunta pa sa isang lugar para makipag-meeting. Kailangan lang natin ng isang device at wifi or internet para makipag-video conference sa ating mga ibang katrabaho. Susunod, it's more engaging than audio conferencing dahil obviously, mas makaka-focus tayo sa nagsasalita kapag may video. And then last ay it improves productivity. Mas madaming oras na nasi-save kapag video conferencing kaysa sa pagpunta sa actual meeting and doon pa mag-discuss. So basically, magkaka-connect silang lahat. Ito naman ang basic needs or requirements sa video conferencing. Una-una, isang decent na webcam or gaya ng gamit ko ngayon. Kailangan nito para makita ka sa video, of course. Susunod naman, sufficient network bandwidth. Ang mga video conferencing tools ay nagre-require ng mga 2 GB or 1 GB na bandwidth ng internet. So, kailangan yon. Susunod naman, microphone. Pwede siyang galing sa headphones or separate na microphone. Susunod, fast or decent enough computer processing. Okay, so kailangan ng medyo mabilis or maayos sa computer dahil ang mga video conferencing tools ay may mga specs na hindi kinakaya ng mga lumang computers. Susunod naman ang video conferencing software. Ito lang naman yung mga tools, yung Zoom, Google Meet, Webex, and MS Teams, and madami pang iba. Ito naman ang ilan sa mga popular conferencing tools. Unang-una ay Zoom. So, yun nga, it is the leader in modern enterprise video communications with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars. So, sinasabi dito na napakadali at reliable daw gamitin ng Zoom. It is founded and developed by Eric Yuan, and this was founded on April 21, 2011. Next ay ang Google Meet. It is a video communication service and it is one of the 2 apps that constitute the replacement for Google Hangouts. So, iyan daw yung pumalit sa Google Hangouts. Ngayon, it is developed by obviously Google and was developed last 2017. Next ay ang Microsoft Teams. It offers workspace, chat, and video conferencing, file storage, and application integration. Ito naman ay ginagamit ng mga big companies dahil madami siyang napro-provide na workspace sa mga tao. It was developed by Microsoft Corporation and was founded on March 14, 2017. At ang last, isa sa mga popular na conferencing tools ay ang Cisco WebEx. It is an American company that develops and sells web conferencing and video conferencing applications. It was founded by Subra Ayar and Min Zhu and developed by Cisco Systems, or ang parent organization. And it was also founded on 1995. Ito naman ang basic features and limitations ng mga nabanggit kong conferencing tools. Starting with the Zoom free version basic features. So, compatible siya sa Android, Mac, Linux, iOS, and Android. Basically, sa lahat ng devices. Allows users to conduct meeting in HD video and with audio. Meron ring video and audio preview screen bago ka makapag-join sa isang meeting. Pwede mo ring ma-record yung meetings kung nabigyan ka ng permission ng host or kung ikaw yung host. Pwede ka rin mag-share screen or mag-present para mapakita ang slides sa mga nanonood or iba pang participants. Pag mute ka ng audio, pwede mong i-hold yung spacebar para
makapagsalita ka or mag-unmute ka for a couple of seconds. Pwede ka rin mag-send ng private messages to other participants and pwede rin na mag-send ka ng message na makikita ng buong participants or ng buong meeting. And kung ikaw ang meeting host, pwede ka rin mag-mute all. Ikaw lang ang pwedeng mag-mute all sa lahat ng participants. And ang isang meeting ay nag-hold up ng 100 participants na may time limit na 40 minutes. Pero kung one-on-one naman or 1 to 3 people lamang ang nasa meeting, meron itong unlimited time. And tinitake up lamang ng 810 MB hanggang 2.4 gigabytes per hour ang memory, data, or yung bandwidth ng Zoom. At lastly, meron siyang adjustable layouts and screen settings para pwede ka makapagpalit kung ano yung desired setting mo. So dahil free version na siya, meron itong limitations. So a meeting with 3 or more people can only last up to 40 minutes. Pero pwede ka naman magpalit or gumawa ng bagong meeting, ngunit may time limit nga lang ulit. So next, hindi naman lagi, pero minsan may mga random strangers na nakakapasok sa ibang meeting or nakakahack or nakakakuha ng code kahit hindi naman sila dapat makakuha ng code para sa isang meeting. And malaki yung kinakain niya ng memory or malaki yung bandwidth na nire-require niya dahil HD yung video and audio na pinapakita ng Zoom. Yun nga, it requires a decent or fast internet connection na minsan nagkakakos sa mga participants na mag-lag, mag-freeze yung screen, or minsan ma-disconnect mismo sa call. And then, hindi siya na-stream unlike yung Google Meet na pwede siya i-stream and madaming tao makakanood. Susunod naman ay ang Google Meet free version. Meron siyang unlimited meetings, can hold up to 100 participants, pero may meeting limit or time limit na 60 minutes. Pwede rin gumamit ng captions na powered by Google Speech Recognition Technology. Compatible rin siya sa lahat ng devices. Adjustable layouts and screen settings gaya ng Zoom. And meron rin siyang video and audio preview screen bago ka makapag-join. Then, anyone can pin, mute, or unmute participants. Pero hindi pwede mag-mute all, gaya ng sa Zoom. Pwede ka rin mag-screen share and mag-message sa buong meeting. Ito naman ang ilan sa mga limitations ng Google Meet free version. Pwede ka lang mag-interact up to 100 participants per meeting and may time limit na 60 minutes lamang per meeting. Google Meet only supports hosting meetings of up to 250 participants. And Google Meet will only alert you with a chime for the first 5 people that will join the call. So, pwede nang hindi mapansin or ma-ignore yung ibang nag-join after ng unang 5. So, ang Google ay nag-offer rin ng ability na ma-access ang G Suite Essentials at G Suite Enterprise Essentials. Pero hanggang September 30 lamang na 2020 ngayon. After the deadline, kailangan na magbayad ng $10 per active user per month. Then, G Suite Essentials will be downgraded to 100 participants limit when it used to be 150 to 250 participants. And ang storage limit lamang ng free users ay 15 MB. So, hindi natin pwedeng ma-record lahat ng mga meetings natin dahil may limit lamang ang storage na up to 15 MB. And 16 participants lamang ang nakikita kapag tile layout option ang pinili natin. Unlike sa Zoom na madami. Then, you cannot send private messages to other participants and it consumes up to 1.4 gigabytes of your memory. Susunod naman ay ang Google Meet extensions para mapa-improve ang iyong meeting. Una sa lahat ay ang grid view. Gaya na sabi ko kanina, 16 participants lamang ang nakikita kapag tile layout ang gamit.
So, ang grid view ay hinahayaan na makita mo ang lahat or unlimited amount ng meeting participants at the same time. Kahit maliit lamang, at least nakikita mo lahat. Next ay ang nod. Binibigyan ito ng power ang participants na magkaroon ng react or para magbigay ng notification or ng signal sa host kung may gusto silang sabihin or kung may mali sa presentation. Sunod ay dualist. It lets you share your presentation with your meeting participants and still watch your participants at the same time. So basically, sinisplit natin yung screen mo into two windows, pero hindi nagbabago yung views para sa mga participants. Ang nakikita lang ng participants ay yung presentation mo, pero ikaw nakikita mo sila at yung presentation mo. Susunod ay ang push to talk. Ito naman ang feature na katulad ng sa Zoom, hindi mo na kailangan pindutin yung unmute button. Kailangan mo lang pumindot ng isang hotkey para makapagsalita ka o makapag-unmute ka. And ang susunod naman ay ang meet attendance. Ito ay napaka-handy, especially sa mga host or teachers para makuha ang attendance ng mga nagjo-join sa classroom. And sa pamamagitan rin nito, makikita kung may mga unnecessary na participants na nagjo-join sa isang meeting. And ang last ay ang breakout rooms. Ito naman ay hinahayaan ng ang user na magkaroon ng separate rooms or meetings para pwede sila mag-usap into groups. And pwede sila mag-discuss doon, depende kung ano ang kailangan nilang pag-usapan. Susunod naman ay MS Teams basic features. Meron siyang unlimited chat and search, online meetings and video calling, obviously, and malaki ang personal file storage na binibigay ni Microsoft. Meron kang 2 GB para sa iyo lamang. Susunod ay 10 GB para sa team file storage. So, napakalaki. And then, real-time collaboration with MS Office. So, ibig sabihin, pwede kang gumamit ng MS Word, MS Excel, PowerPoint, whatsoever. Pwede ka rin mag-screen share habang nasa call or nasa meeting. And then, file sharing with your colleagues and work with them together. Pwede ka mag-share ng files sa colleagues mo at mag-review nila ito. More than 250 integrated apps and services. Grant people outside of your organization access to existing teams and channels. So kahit wala ka sa isang team o isang channel, pwede ka pa rin makapag-join. Eliminate distractions and ensure meetings run smoothly with background blur. Ito naman ang limitations ng MS Teams. Dahil pinagsama-sama daw ang mga office tools, nagkaroon ng halo-halo or nakakagulo sa mga user kung ano nga ba yung gagamitin na tool dahil masyadong madaming tools na similar sa iba pang office tools. Then, no unified search for all products, unnecessary consumption of storage. So, dahil ang mga user ay gawa ng teams and channels, kumakain lang ito ng kumakain ng storage. Lack of notifications, especially with teams having the same name. So, ibig sabihin daw, kapag meron mga teams na nagkakaroon ng same names, hindi ito na-notify. So, pwede kang magkamali ng teams na nasalihan dahil parehas yung team name or channel name. And then, 200 limited public channels and 30 private ones per team. And then, the minimum requirement for memory is 2 GB. So, malaki-laki din. And lastly, ang Cisco WebEx free version basic features. Nag-hold rin siya ng 100 participants pero 50 minutes lang ang time limit per meeting. Pwede ka rin mag-chat and talk with other participants, desktop, application file, and whiteboarding screen sharing. Sa whiteboarding, pwede ka mag-drawing or pwede ka gumamit ng mga tools para mag-draw ng shapes, lines, or whatsoever. Meron rin siyang unlimited number of meetings, high definition video first experiences that brings you face to face. Meron rin itong voice over IP na nagko-connect ng audio mo to the video conference. Gumagamit rin ito ng multi-video views including active speaker and thumbnail view,
grid view or floating view. Meron rin siyang breakout rooms gaya ng extension ni Google Meet para sa separate meetings and discussions. Ang WebEx Personal Room naman ay nagsiserve ng iyong own virtual office for starting meetings instantly, scheduling ahead, or leaving open for drop-ins. It all has rich content and screen sharing like video or animation at 30 frames per second. So decent na rin yung animation or yung FPS na napapakita ng Cisco WebEx. And then meron din siya local meeting recordings. Ito naman ang limitations ng Cisco WebEx free version. Gaya nga nasabi ko kanina, meron lamang siyang 50 minutes na limit per meeting. And 100 participants lamang ang na-hold niya per meeting as well. Then, para sa mga gumagamit ng Microsoft Outlook na may account, hindi siya sinusupport ng Google Calendar. I have no idea why, pero hindi siya sinusupport. Then, if a PC has multiple screens, ang nasi-show lang ng WebEx ay yung main screen, kahit madami ka pang screens. Susunod naman ay similarities of the four tools. Una-una ay most of them can hold up to 100 participants per meeting. And then meeting limits up to 40 to 60 minutes per meeting. Pwede siya mag-video calls, mag-screen share, mag-chat and message sa ibang participants, can do audio calls as well, and can record meetings and everything that you do. Ito naman ang differences ng apat na tools. Una ay ang time limit. Sa Zoom, 40 minutes lang ang pwede. O sa Meet, 60 minutes. Sa MS Teams, 60 minutes rin. And sa WebEx, 50 minutes. Sa participants naman, sa Zoom, 100. Sa Meet and sa WebEx ay 110. Pero sa MS Teams ay 20 lamang per private room. Next ay attendance list. Sa Zoom, pwede mo i-export yung list of participants. Sa Meet, pwede ka gumamit ng extension na Meet Attendance para ma-download ito sa Sheets. Susunod ay MS Teams. Pwede mo i-download ng attendee list gaya ng sa Zoom. And sa WebEx, select usage report in the My Reports list. Susunod ay Lock Meeting. Sa Zoom, lock meeting in the Manage Participant window. Sa Meet, pwede mo i-toggle yung lock room button sa security. Sa MS Teams, turn off yung allow dial-in users to bypass the lobby. And sa WebEx, ilalock yung meeting under sa More na tab. Next, ang pag-install ng software. Sa Zoom, pwede siya magamit with or without the software. Sa Meet, ganun rin. Wala na kailangan i-download. Kailangan mo lang i-enter yung code or click yung link na sinend ng host. Sa MS Teams, doesn't need to download anything as well. And sa WebEx, kailangan mo mag-install na extension bago ka makapag-join sa isang meeting. Next ay recording. Sa Zoom, anyone can record the meeting basta meron siyang permission from the host. Sa Meet, pwede ka mag-record kapag ikaw yung host. Sa MS Teams, pwede mo i-record yung meeting gamit ang cloud recording. And sa WebEx, pwede ka gumamit ng local recordings to start the recording. Next naman ay co-annotation. Sa Zoom, pwede ka mag-draw ng lines or shapes kapag ginamit mo yung annotate toolbar. Next naman ay sa Meet, pwede ka mag-annotate kapag ginamit mo yung Google Jamboard. Sa MS Teams, pwede ka mag-annotate kapag using annotation pens in the bottom left corner of the screen. Sa WebEx, pwede ka mag-annotate by using the annotate toolbar to draw lines and shapes. Para naman sa mga meeting passwords, ang Zoom, ang codes ay nabibigay galing sa host, ganun rin sa Meet, MS Teams, and sa WebEx. Lahat ng gagaling sa host yung pins or codes or password whatsoever. At pwede rin siyang walang password. Susunod ay virtual background. Sa Zoom, pwede mong i-change yung virtual background mo sa video settings. Sa Meet, pwede ka kumuha ng extension para mapalitan mo yung camera mo and ma-insert or magamit yung virtual backgrounds. MS Teams, pwede mo palitan yung virtual background sa
background effects na setting. Sa WebEx naman, you can change your virtual background in video options. Susunod, audio and video preview. Sa Zoom, lumalabas ito bago ka makapag-join ng call at ganun rin sa Meet. Sa MS Teams, pwede may configure audio and video settings under the audio and camera tabs. Sa WebEx, configure audio and video settings sa menu bar. Susunod naman ay ang prices for upgrades in Zoom. So una-una ay ang free na pwede lamang mag-hold ng 100 participants, 40 minutes meeting time limit, and then unlimited one-on-one meetings. Pero sa Pro, $150.90 per year ang isang license. Pwede rin siyang mag-hold ng 100 participants, pero unlimited na ang group meetings. Social media streaming, so pwede rin siya i-stream, and may bigyan ka ng 1 GB cloud recording per license. Susunod naman ay ang business, at nagkakalaga ito ng $200.90 per year ang isang license. Host up to 300 participants naman, so malaki ang naidagdag na participants. Ganun rin, single sign-on, cloud recording transcripts, managed domains, and company branding. And lastly, same price lang sa business ay ang enterprise. It can host up to 500 participants and host up to 1,000 participants na merong enterprise na plan. And then, unlimited cloud storage and dedicated customer success manager and transcription. Meron namang add-ons o plans ni Zoom gaya ng audio plan, cloud storage, at large meetings. Next naman ay ang prices for upgrades in Meet. So una yung free. So 1 hour lamang ang binibigay na limit per meeting and 100 lang ang participants. And then sa G Suite Essentials, which is $8 per active user per month, ay meron naman 300 hours per meeting and 150 participants na ang pwedeng makapasok. Sa G Suite Enterprise ay meron namang 300 hours rin, pero ang participants ay umaabot sa 250 participants. Susunod naman ay prices for upgrades in MS Teams. Ang una ay Office 365 Business Essentials for $5. Next ay Office Premium, $12 and $50. And then, meron na siyang Office apps included gaya ng Word, Excel, PowerPoint, and others. Susunod naman ay ang Microsoft Business, $20. And then lastly, Business apps, which is yung mga office tools. Then next ay prices for upgrades in WebEx. So una yung Premium 8, up to 8 people per meeting, which is $19 per month. Premium 25, up to 25 people naman per meeting, which is $29 per month. And then for Premium 200, up to 200 people per meeting for $39 per month. Susunod naman ay yung bandwidth requirements or yung network requirements ng conferencing tools. Una-una sa Zoom, so one-on-one video calls, 440 MB lamang, up to 1.62 GB per hour. Conference call, 1.2 Mbps for a 720p HD video. And nakaka-receive ka naman ng 1080p HD video requires 1.8 Mbps. And kapag nag-send ka rin ng 1080p na HD video, 1.8 Mbps rin ang nire-require na bandwidth nito. Sa screen sharing, 50 to 150 kbps lamang. So, maliit lang. Sa Meet naman, sa one-on-one video call, 2.6 Mbps, conference call, 4.0 Mbps, and sa screen sharing, 3.2 Mbps. Sa MS Teams, one-on-one video call, 1.2 Mbps, at ganoon rin sa conference call and screen sharing, according to my source. And then sa Cisco WebEx, so one-on-one video call,
1.0 to 1.5 Mbps. Then sa conference call and screen sharing, 0.5 to 3.0 Mbps. Ngayon naman, i-compare natin ang bandwidth requirements ng apat na conferencing tools. Starting off with the one-on-one video calls. Zoom 540 MB up to 1.62 gigabytes per hour. Sa Meet 2.6 Mbps, sa MS Teams 1.2, and sa WebEx 1 to 1.5 Mbps. At ang the best sa akin dito, or ang nire-recommend ko, ay siguro Zoom. Dahil umaabot nga siya ng 1.62 gigabytes per hour, maganda naman yung quality or HD naman yung video na napapakita nito sa mga participants. So, ibig sabihin, clear ang naririnig nyo at nakikita nyo sa screen at hindi malabo. And then, siya rin ang 540 MB lamang ang nire-require. So, kung gusto nyo ng audio calls lamang, pwede nyong limitahan or mag-off kayo ng features para onti lang ang bandwidth na nire-require or nakukuha ng Zoom. Next naman ay ang conference call. Sa Zoom, 1.2 Mbps pag HD ang video. 1.8 naman kung 1080p ang video. Sa Meet, 4.0 Mbps. Sa MS Teams, 1.2 Mbps. Sa WebEx, 0.5 to 3.0 Mbps. So, ang the best sa akin dito ay siguro 0.5 to 3.0 Mbps. Dahil, kahit wala akong experience, alam ko sa sarili ko na the higher the bandwidth, the better. And alam ko ang Meet ay 4.0, pero sa WebEx kasi ang minimum requirement niya lang ay 0.5, so mababa na siya. And dumataas lang siya sa up to 3.0. So, ibig sabihin, mas maayos na rin yung konting bandwidth dahil highly needed ito para walang participants na magla-lag out or mag-freeze or mag-disconnect sa call. And I think having a really low bandwidth requirement is a key for a successful video conference. Then, screen sharing sa Zoom, 3.2 Mbps, ganun din sa Meet, and sa MS Teams, 1.2 Mbps, sa WebEx, 0.5 to 3.0 Mbps. And para naman sa screen sharing, masasabi ko na pipiliin ko ang Zoom at pati yung Meet dahil ang quality ng pag-screen share ay napaka-importante. Dahil kung malabo naman ito para sa mga participants, edi wala ring kwenta ang pag-screen share mo. So, maganda rin na high ang bandwidth na nire-require para malinaw ang napapakita at nakikita ng participants. At ito naman ang last na tanong na hinihintay ng lahat. What is the best video conferencing tool? And para sa akin, ito ay Zoom at Google Meet. Dahil both are easy to use and learn, napakadali intindihin ng interface niya, walang masyadong madaming kakalikutin, and then both are free. Wala ka na kailangan i-download or i-install para magamit mo ito. Kailangan mo na i-click yung link na sinend ng host. And then, both allows you to receive HD video quality coming from your other participants or the host. Meron rin siyang unique features na nagpapadali ng communication natin, gaya ng Google extensions and other stuff. Then, you can record the meeting. Napaka-importante nito, especially kapag mahaba yung meeting na dinidiscuss ng host. Then, meron siyang iba't ibang layouts like tiles and whatsoever para makita mo lahat ng participants sa loob ng meeting. Pero I believe naman na lahat ng conferencing tools ay may kanya-kanyang unique na specs na nag-reason para sila ay maganda gamitin. That is all. Thank you for listening.